Ngayon ang unang araw ko ulit sa trabaho, matapos ang aking mahaba-habang bakasyon. Sa wakas, ay magkakaroon na ulit ako ng pagkakaabalahan. Sa totoo lang, ay naiinip na ako dito sa malawak na mansyon ni Rafael. Bukod kina Jessica at Aling Neng, ay wala na ako ibang makausap at parang mababaliw na ako. Angela, let's go. Tawag sa akin ni Rafael. Sinulyapan ko siya habang inihahanda niya ang mga gamit. Bihis na bihis siya at hindi ko maiwasang mapangiti. Bakit ba hindi pa ako masanay sa kagwapuhan niya? Nilingon niya ako at kaagad ako nag-iwas ng tingin. Baka mapansin pa niya na tinititigan ko siya at makahalata siya sa lihim ko. Mabilis kong dinampot ang bag at saka siya hinarap ulit. Nakataas ang kilay niya nang tingnan ko siya ulit at alam kong dahil nahuli niya akong nakatingin sa kanya kanina. Parang may gusto siyang itanong pero hindi na itinuloy. Sa hiya ay nauna na akong naglakad sa kanya patungo sa parking kung saan naroon ang mga sasakyan niya. Namataan ko naman si Larry na naghihintay. Susunduin ka na lang ni Larry mamaya or whoever is available kung okay lang sa'yo. Tanong sa akin ni Rafael nang nasa sasakyan na kami. Okay lang. Minsan kasi nag-o-overtime. I don't think so, Angela. You're pregnant kaya hindi ka dapat napapagod. Putol niya sa sinasabi ko. Napataas naman ang kilay ko. Sa tingin ko, wala siya sa posisyon para kumontra. Nalimutan mo yatang hindi mo company ang pinagtatrabahuhan ko. Natatawang sagot ko. Nagkibit balikat lang siya at hindi na nagsalita pa. Naging busy na siya dahil kung sino-sino ang naririnig kong kausap niya sa cellphone. Ni hindi na yata niya namalayan na bumaba na ako ng sasakyan dahil tumango lang siya nang lingunin ko siya para sana magpaalam. Pagdating sa opisina ay masayang sinalubong ako ni Nina ng yakap. You're back. How's you and your baby? Okay naman. Actually, pumasok ako para ituro sa'yo yung ilang maiiwang trabaho ko dahil medyo matagal ako mawawala next week. Sagot ko. Sure, Angela. Don't worry. Ako na ang bahala habang wala ka. Sagot naman ni Nina. Nasulyapan ko sila Jonah na nakatingin sa akin at nakakaloko nang ngumiti. Napailing na lang ako sa kanila at nagtungo na sa pwesto ko. Sinimulan ko na ang trabaho at itinuro ko na rin kay Nina ang mga files na baka kailanganin at hanapin habang nakabakasyon ako. Hindi pa kami natatagalan na nagtatrabaho at bandang 8:30 pa lang nang biglang lumabas buhat sa opisina niya si Miss Abigail. Halatang tense siya at nagmamadali siyang naglalakad kasabay ang sekretary. Sigurado ka bang ako daw? Narinig kong tanong niya sa sekretarya. Yes ma'am, the president asked for you in the office. Sagot naman ng sekretarya. Napabuga si Ma'am Abigail ng hangin at nagmamadali na siyang lumabas patungo sa elevator. Mukhang may urgent meeting si ma'am with the president wika ni Nina. Oo nga ano bang nangyari habang wala ako? Curious na tanong ko. Wala naman, tahimik naman kami dito, sagot niya. Akmang magsasalita ako nang biglang lumapit si Jonah sa table ko at sumandal doon. Pagkakita ko pa lang sa kanya ay kumulo na agad ang dugo ko pero pinigil ko ang sarili. Anong kailangan mo? Bakit sa kanya ka nagbibili ng gagawin mo? Ako daw ang gagawa muna ng trabaho mo. Mataray na sagot niya sa akin. Ha? Ikaw daw? Nagtatakang tanong ko. Oo, nakakapagtaka ba yun? Kung ayaw mo, sabihin mo kay Ma'am Abigail na sa iba niya iutos. Wala naman akong sinasabi. Akala mo tuwang-tuwa ako? Dagdag trabaho yung paglilib mo. Nakakaasar sa totoo lang. Ang landi-landi na nga, pahirap pa sa department. Nagpanting ang tenga ko sa narinig. Alam mo ikaw, sumusobra ka na ha? Andali lang sa iyong pagsalitan ako ng kung ano-ano. Irereklamo na kita. Tumayo na ako. Kung susundin ko ang galit ko, ay gusto ko siyang saktan. Pero hindi ko magawa. Nasa opisina kami at kakabalik ko lang galing sa mahabang leave. Isa pa, noong huling beses na pinatulan ko siya, ay masama ang naging epekto sa akin at sa baby. Bakit? Hindi ba totoo? Malay ko bang totoo yung bed rest na sinasabi mo? May lakas ka pa nga ng loob na makipagkita sa ex mo. Huwag kang nagsisimula ng kung ano-anong chismis dito, Jonah. Jonah,
Pwede ba tumigil ka na? Ano bang problema mo? Alam mo namang kagagaling lang ni Angela sa lib dahil sa pagbubuntis niya. Saway ni Nina sa babae. Ang tagal lang pabigat sa atin ng babae na yan. Kailangang apektado tayo sa love life niya, ganun? At ako pa nga ang sasalo sa trabaho niya ng malandi mong kaibigan? Pabalang na sagot niya. Ramdam ko ang mabilis na paghinga ko, dala ng galit at magsasalita sana ulit ako, pero namataan kong padating si Ma'am Abigail. Hindi siya napansin ni Jonah at dinig na dinig niya lahat ng sinasabi nito. Ang mga kaibigan naman niya ay hindi siya magawang awatin dahil na rin siguro sa takot na madamay. Napansin siguro ni Jonah ang pananahimik namin lahat, kaya lumingon siya at halos mawala ng kulay ang mukha niya pagkakita sa boss namin. You, to my office. Galit na baling ni Miss Abigail sa kanya bago naglakad papasok sa opisina. Inaasahan kong ipatatawag niya rin ako pero hindi iyon nangyari. Tiningnan ako ni Jonah ng masama saka sumunod kay Ma'am Abigail. Ako naman ay nanghihinang napaupo. Next time, wag mo na siyang patulan. Makakasama lang sa'yo at sa baby mo. Buti na lang at hindi ka dinamay ni Ma'am. Paalala sa akin ni Nina. Sorry, maging ikaw ay nadadamay sa away dahil sa akin. Sagot ko. Biglang bumukas ang opisina ni Miss Abigail at lumabas doon si Jonah. Nagkatinginan kami ni Nina nang mapansin naming umiiyak siya. Iniwasan niya ang tumingin sa kahit na sino man sa amin, maging sa mga kaibigan niya. Dire-diretso siyang nagtungo sa table niya. Nanlaki ang mga mata ko nang umpisahan niyang iligpit ang mga gamit niya. Ang mga kaibigan naman niya ay hindi makalapit sa kanya. Nagtataka din ang mga ito habang pinapanood ang ginagawa nito. Tahimik na tahimik kaming lahat at hindi nakatakas sa aking pandinig ang mga hikbi ni Jonah. Natanggal kaya siya sa trabaho? Bakit naman ang bilis yata? Tiningnan ko ang mga kaibigan niya pero lahat sila ay hindi magawang salubungin ang mga mata ko. Mukhang natakot silang lahat bigla. Masaya ka na? Paggalit na tanong sa akin ni Jonah. Hawak niya sa kamay ang ilan sa mga personal niyang gamit. Bakit ako? Wala akong ginagawa sa'yo. Tanggi ko. Liar! Plinano mo lahat. Sinadya mong iparinig kay Ma'am Abigail ang lahat. Bintang niya bago tuluyang lumabas ng opisina namin. Hindi naman lumabas ang boss namin para ipaliwanag ang nangyari. Hindi ako makapaniwala. Sa isang iglap lang ay natanggal si Jonah sa trabaho. Lumipas ang maghapon at ni isa man sa mga kaibigan ni Jonah ay wala nang nagtangkal lumapit sa akin para mang-asar o magparinig. Gusto kong maawa kay Jonah dahil alam kong labag sa company policy ang nangyari sa kanya. Pero napaka-plastiko kung sasabihin kong hindi ako nakaramdam ng tuwa na hindi ko na siya makakasama sa trabaho. Sa huli ay sinina na rin ang inutusan ni Ma'am Abigail na pansamantalang gagawa ng trabaho ko habang nakaliwa ko. Lumipas ang isang linggo at naasikaso ko na ang lahat sa trabaho. Mabilis na nakalimutan lahat si Jonah. Nakafile na rin ako ng leave dahil kailangan naming bumiyahe papunta sa Quezon kinabukasan. Kasal na namin ni Rafael sa Makalawa pero hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi ko maiwasang kabahan. Si Rafael kaya, ano kayang nararamdaman niya? Pasensya na at napatawag ako. I know it's late in the evening and you're probably busy with your wedding preparation. Kaso hindi ko talaga makita kanina yung file na kailangan ko. Hinging pasensya ni Nina sa akin. Gabi na at nasa terrace ako nang tumawag siya. No, it's okay. Overtime ka ba? Oo, alam mo naman, swelduhan ulit natin at kailangan kong tapusin ito. Sagot niya. Pasensya ka na Nina ha. Ikaw ang sumalo ng trabaho ko. Ginagabi ka tuloy. Ano ka ba? Okay lang. Kaysa naman kay Jonah, di ba? Natatawang sagot niya at natawa na rin ako. Siya nga pala, wala ka ba talagang alam kung bakit siya natanggal bigla? Wala talaga. Nagulat din ako. Amin ko. Hay nako, siya naman kasi, ang hilig sa away. Ngayon ko lang nalaman na may nakaaway din yun sa kabilang department. Matapang lang din yung babae kaya di siya umubra. Gusto ko mang maawa sa kanya pero kasalanan naman niya. Ewan ko ba kung bakit trip na trip ka niya. Napabuntong hininga ako. Ewan ko nga ba kung bakit inis na inis sa akin si Jonah. Wala naman ako natatanda ang ginawa sa kanya.
Oo nga eh, ayan ang napala niya. O sige Angela, baka naaabala na kita. Alam kong babiyahe ka pa, ang layo naman kasi ng kasalan nyo. Sige na, tatapusin ko na itong trabaho ko na makauwi na ako. Pinutol na ni Nina ang tawag, kaya nagpa siya na akong bumalik sa kwarto. Nagulat pa ako nang pagpihit ko ay nakita ko si Rafael na nakamasid sa akin. Humakbang siya papalapit at ako naman ay hindi makakilos sa kinatatayuan. There is something in his eyes, para bang inis siya. Is she still bothering you? Yamot na tanong niya. Napakunot no ako. Who? That Jonah. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Kilala mo siya? Paano mong nalaman? Wait, ikaw ang nagpatanggal sa kanya? Nagkandautal na tanong ko. Kahit hindi siya nagsalita, ay malinaw sa mga mata niya ang sagot. Bakit ginawa mo yun? Hindi mo naman kailangang gawin yun. Hindi ko na itago ang inis sa boses ko. Angela, we almost lost our baby. Sinabi mo sa akin at sa doktor na nai-stress ka sa trabaho, but you wouldn't tell me the exact reason why? Anong ginawa mo? Hindi ka dapat nakaalam sa trabaho ko. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maiinis sa kanya. Sure, he did that to help me, pero hindi ko alam kung ano ang magiging epekto noon sa trabaho ko. Okay, I'm sorry, sagot niya. Inabot niya ang mga kamay ko at tiningnan ako sa mata. I assume she was the source of your stress. She's harassing you and you're doing nothing. I'm annoying that I can't even defend you. Alam ko, hindi kita dapat pagbawalang magtrabaho, but I'm not willing to put our child in danger. So it's either you to quit or Jonah gets fired. Hindi ako nakaimik, ni hindi ko iniisip na si Rafael ang dahilan ng lahat. Naiintindihan ko siya, pero mali pa rin na makialam siya sa trabaho ko, lalo pa at hindi ko naman siya pinakikialaman sa trabaho niya. Bukod sa hindi ko naman talaga siya kayang pakialaman. I'm sorry, I won't do it again, I promise. Tiningnan ko siya at hindi ko mapigilang madala sa nakikiusap niyang mga mata. Basta sa susunod, hayaan mo na lang ako. I only did it to protect you. Ayaw pa rin niyang magpatalo. This time, gusto ko nang mainis sa sarili ko. Heto na naman ako at kinikilig kahit na hindi dapat. Aaminin kong hulog na ako sa kanya. Nung tinanggap ko ang proposal niya, inaasahan kong isang walang pakialam sa mundo na Rafael ang makakasama ko. Pero ang baby namin ang nagpapabago ng lahat. Ipinakita niyang mahal na mahal niya ang anak namin. Ang kaso, maging ako ay nadadala sa pagmamahal niya kahit na hindi dapat. Hindi ko naisip na mamahalin ko rin siya sa maiksing panahon. Pinagmasdan ko siya habang nakangiti sa akin. Ano kaya ang sasabihin mo kapag nalaman mong mahal na kita? Makangiti ka pa rin kaya sa akin? Hindi ako mapakali habang nakaupo sa malawak na kama ng hotel na kinaroroonan ko. Pinagmamasdan ko sina Ate Vicky at Nanay na nag-aayos sa mga gamit namin. Isa-isa nilang inaalis ang mga dalang damit mula sa malaking bag na bitbit nila. Nandito na kami sa Quezon at bukas na ang kasal namin ni Rafael. Kanina lang ay kasama ko siya at ang pamilya niya na bumiyahe pumunta dito. Sa isang hotel malapit sa simbahan kung saan idaraos ang kasal kami tumuloy. At dito na lang ako tinagpo ni Nanay dahil sa mga pamahiin kaya sa magkaibang kwarto kami ni Rafael tumuloy. Ayaw ko mang aminin pero lalo iyong nakakadagdag sa kaba ko. Sa katunayan ay nanlalamig na ang mga kamay ko sa nerbiyos. Sigurado ka na ba Vicky na kompleto itong mga gamit natin? Baka bukas ay saka tayo paspasan ng paghahanap. Pagtitiyak ni Nanay habang binubusisi ang mga gamit nila. Oo naman Nay, naigaya ko na lahat ng mga yan. Ikaw ba Angela? Anong sabi noong coordinator? Tanong ni Ate Vicky habang inililipat ang damit sa isang kabinet. Nang hindi ako sumagot ay nilingon nila ako. Hindi naman nakataka sa kanila ang pagkabahala ko. Oy, bunso, ano ka ba? Napapaano ka? Lumapit sa akin si Ate Vicky at tinabihan ako sa kama. Pilit na ngumiti lang ako sa kanila. Okay lang ako. Medyo kinakabahan lang ako ate. Mahinang tumawa si Ate Vicky. Normal lang yan.
huwag kang mag-alala. Sigurado akong kabado na rin si Rafael ngayon sa kwarto niya ngayon. Tipid na ngumiti lang ako sa kanya. Talaga ba? I doubt he nervous or worried. Hindi tulad ko. Mukhang mahihirapan pa ako makatulog ngayong gabi. Kaya sinamahan ako ni nanay dito sa kwarto, pero maging sila ay hindi makabawas sa pag-aalala ko. Matulog ka ng maaga, Angela, dahil maaga na darating ang mag-aayos sa'yo. Paalala sa akin ni nanay. Naghanda na kaming lahat na matulog, pero hindi talaga ako dalawin ng antok. May kung anong kaba ang nabubuo sa dibdib ko. Ang isip ko ay nasa kasal namin ni Rafael bukas. Nagpabaling-baling lang ako sa higaan. Bumangon ako ulit at napatingin naman sa akin si nanay. Nay, pwede ba akong lumabas saglit? Tanong ko. Abay gabi na saan ka naman pupunta? Baka kumapaano ka pa dyan sa labas. Tutulagan ni nanay. Sakto naman na tumunog ang cellphone ko. Lumukso ang puso ko sa pagkakita na galing kay Rafael ang mensahe. Are you still awake? Napangiti ako at dali-daling nagtipa ng mensahe ilang saglit lang at nag-reply din siya. Can I see you? Nay, nag-text si Rafael. May sasabihin lang siya sa akin. Dahilan ko. Hindi naman nakaimik si nanay at si Ate Vicky naman ay tumawa. Hayaan mo na, Nay. Para ka namang hindi nagdaan ng ganyan nung ikakasal kayo ni tatay. Tumigil ka nga, Vicky. Saway agad ni nanay. O siya, huwag ka masyadong magtatagal, Angela. Alalahanin mo na bawal ka magpuyat. Kinakabahan man, ay nagmadali akong lumabas ng kwarto. Kung tutuusin, ay magkasama naman kami ni Rafael na bumiyahe kanina. Pero gusto ko pa rin siyang makita ngayon. Nagtungo ako sa labi ng hotel at namataan ko siya sa sofa doon na nakaupo at naghihintay. Hawak niya ang cellphone at nakatitig siya doon. Nang mag-angat siya ng tingin, ay kaagad siyang ngumiti sa akin. Abot-abot ang kalabog ng dibdib ko nang maglakad siya papalapit sa akin. Grabe ang epekto niya sa akin, pero parang ako ay wala man lang epekto sa kanya. Bakit nga pala? Tanong ko. Nothing, I just wanted to see you. Sagot niya habang nakatitig sa akin. Hindi ko naman matagalan ang mga mata niya, kaya ako na ang nagbaba ng tingin. Ang totoo, kinakabahan ako kanina pa. Amin ko, I wonder when did I lose the ability to keep a secret from him? Come on, let's take a walk. Aya niya. Nagtataka man ay napipilitan na sumunod ako sa kanya. Ano kaya ang nangyayari sa lalaking ito? Naglakad kami sa malawak na garden sa labas ng hotel. Kung tunay lang kaming magkasintahan, ay masasabi kong napaka-romantic ng lugar na ito. The lighting enhanced the romantic atmosphere of the garden. Sinasabi ko na nga ba at magkakaganyan ka kaya inaya kitang maglakad? Pangaasar niya. Sinamaan ko lang siya ng tingin at mahina siyang tumawa. Bakit? Ikaw ba? Hindi ka ba kinakabahan man lang? Nakakaloko ang tingin niya sa akin. Hindi siya sumagot agad at akala ko ay hindi na siya magsasalita. Pero bigla siyang tumigil sa paglalakad at pinagmasdan ako. Agad naman akong nailang pero hindi ko magawang magbawi ng tingin. Honestly, kinakabahan ako kaya nga inaya kita ngayon. Amin niya. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya. Bakit naman bigla na lang siyang umaamin ng ganito? Hindi ko tuloy alam kung ano ang iisipin. Gusto kong magtanong pero hindi ko maapuhap ang tamang mga salita, lalo na nang biglang gumuhit sa mukha niya ang kalungkutan. Angela, I believe you have a right to know about Grace. Mahinang sambit niya. Bigla akong kinabahan. Ilang beses ko nang narinig ang pangalan na iyon. Pero hindi ko naman magawang magtanong kay Rafael. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino ba siya sa buhay ni Rafael. Ramdam ko na ayaw niyang pag-usapan ito. At ngayon ay kinakabahan ako sa isisiwalat niya tungkol sa babae. Base sa lungkot ng mga mata niya ngayon, ay alam ko nang hindi basta lang ang babae sa buhay niya. Perhaps, she holds a special place in his heart. It's okay. Minsan na akong ikakasal, Angela. Putol niya sa sasabihin ko. Tinitigan niya ako at wala sa loob na napalunok ako.
Unti-unti ay naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso, kasabay ng aking paghinga. May munting kirot doon akong naramdaman sa isiping minsan na siyang nangarap na maikasal sa ibang babae at hindi tulad ng sa akin, ginusto niyang magpakasal noon dahil sa pagmamahal. Pilit kong isinupwil ang nararamdaman. Hindi niya dapat makita sa mga mata ko ang tunay kong damdamin para sa kanya. Wala akong karapatang magselos kay Grace. Anong nangyari? Bakit hindi natuloy? Halos hindi ko na rin marinig ang sariling boses sa sobrang hina noon. She ran away the night before our wedding. Bakas pa rin ang galit at pait sa boses niya. Kaya pala, minsan na niyang sinabi sa akin na hindi siya naniniwala sa kasal. Ngayon ay alam ko na kung bakit. Dahil kay Grace, nasaktan siya sa babae. Bakit siya umalis? Nagtatakang tanong ko. I don't know who is Grace, but she must be crazy. What kind of woman would abandon him the night before their wedding? Hanggang ngayon, nakikita ko pa rin ang sakit sa mga mata ni Rafael. Hindi kaya mahal niya pa rin si Grace? She didn't bother to explain. Tipid na sagot ni Rafael. Ngumiti siya, pero ang mga mata niya ay nanatiling malungkot. Bakit mo ngayon sinasabi sa akin yan? Tanong ko. Because tomorrow, you'll be my wife. At naisip kong dapat alam mo ang nakaraan ko. The same way na alam ko ang nakaraan mo. Seryosong tura niya. Don't worry, I won't run away. Papakasalan kita bukas. Imbes ay sagot ko. Agad ako nag-alangan sa sinabi. Bigla siyang napasulyap sa akin. He's clearly amused by what I said. Tumawa siya at ako naman ay nag-init ang pisngi sa hiya. Ano bang pinagsasasabi ko? Ngayon ko na-realize na ang layo ng sagot ko sa sinabi niya. Grabe, nakakahiya. Ibig kong sabihin, alam kong iba naman si Grace. Hindi ko na malaman kung paano mangangatwiran sa kanya. Kitang-kita ko naman na pinipigilan niya ang pagtawa habang nakatingin sa akin. That's very reassuring. Sagot niya na natatawa pa rin. Nakangiti siya pero ang mga mata niya ay nang-aasar na. Nawala na ang kanina ay lungkot noon. Sinamangutan ko na lang siya. Nakakaasar ang lalaking ito. Sana ay hindi na lang ako sumama sa kanya dito. Napahiya patuloy ako. Alam ko naman na hindi ka natatakot na tumakbo ako. Saan naman ako pupunta? Saan ako pupulutin? Wala sa loob na sambit ko. Hey, you two! Dapat ay natutulog na kayo. Maaga pa kayo bukas. Nagulat pa kami sa pagkarinig ng boses ni Don Miguel. Maggiliw na nakamasid siya at si Don Elena sa amin. Rafael, huwag mong puyatin si Angela. Dapat ay magpahinga kayong mabuti. Dahil bukas ay mapapagod kayo. Sige na, bumalik na kayo sa kwarto nyo. Pagtataboy pa nila sa amin. Let's go, ihahatid na kita sa room mo. Aya na sa akin ni Rafael. Wala siyang nagawa kundi sumunod sa dalawang matanda. Magkasabay kaming naglakad pabalik. Pagdating sa tapat ng kwarto ko, ay naiilang na nilingon ko siya. Nakamasid lang siya sa akin. I'll see you tomorrow. Siguraduhin mo lang na hindi ka tatakas. Banta ko sa kanya. Bahagya siyang natawa. Thank you, Angela. Sa halip ay sagot niya at alam ko ang ibig niyang sabihin. Gusto niyang magpasalamat dahil sa wakas ay ikakasal na kami tulad ng napagkasunduan namin. Pagkatapos noon ay nakadepende na lang kay Don Miguel ang itatagal ng pagpapanggap namin. Depende kung kailan niya ipagkakatiwala ng buo ang pagpapatakbo ng kumpanya kay Rafael. May konting lungkot ako naramdaman pero agad ko iyong inalis sa aking isipan. Bukas ay magsasaya na lang ako. Lolokohin ko na lang ang sarili ko. I'm going to pretend that I'm the bride who is loved and admired by her groom. Kahit bukas lang ay maramdaman ko na mahal niya ako.